Hi guys, good day. Um, Naisip ko lang gumawa ulit ng short na vlog today. Day 2 ko dito sa quarantine. Gusto ko lang i-share na maraming nag-reach out sa atin, mga close friends, mga relatives, um, mga acquaintances, at saka yung mga dating mga workmates diyan sa Pinas. Ay, dito pala sa Pinas. Nandito na ako. Salamat sa mga advices. At the same time, yung mga nag-reach ng concern. Siyempre, may mga nagtatanong bakit daw bigla yung uwian ko, ano nangyari, mga ganyang bagay. Dinaretso ko naman sila ang sagot. Kasi doon din naman yun na pupunta. So, hindi naman nakakahiya yung nangyari. Hindi naman ako nasibak sa trabaho dahil may ginawa akong pagkakamali or whatever. So, unfortunately lang talaga na isama tayo sa mga nasibak. So, yun lang. Thankful ako kasi this moment in time, dito ko na-realize yung maraming mga tao na nagmamahal sa atin, mga kapamilya, kaibigan. At yun nga, lagi nilang tinatanong ano yung plano, ano yung magbabalik pa ba ako sa Singapore para maghanap ulit ng trabaho, makibaka as an OFW, or magstay na for good. Actually, hindi ko sila masagot ng diretso. Pero yun nga, sabi ko na lang na subukan ko muna yung swerte ng nono sa punso sa amin. Baka bigyan ako ng swerte sa pagninegosyo kapag ako na yung maghawak. So, basically, hindi na ako babalik as a OFW worker. Nitong pandemic, ngayon ko lang din na-realize yung importance ng time sa family. May mga friends tayo na OFW na alam nyo yun, nawalan ng mga mahal sa buhay, na hindi nila nakasama yung mga mahal nila sa buhay, dun sa mga huling araw nila, alam mo yun. Yung nakiramay sila sa video call lang. Marami akong kakilala, actually mga close friends, hindi lang basta-basta friends, sobrang mga close friends talaga, sobrang malapit sa amin. So yun, maraming mga nag-decide na magstay pa rin kasi ganoon naman talaga ang buhay natin. Hindi rin natin alam kung kailan mangyari yung mga ganong hindi inaasahan na mga bagay. Lalong-lalo na yan yung siyempre importante naman sa atin masulyapan yung mga di ba? Mga mahal sa buhay natin na biglaan yung pagpanaw, mga unexpected, kahit healthy. Hindi natin ang hawak ang buhay natin, di ba? So, doon ko rin na-realize na may mga OFW din na pinili nila yung umuwi for good, na hindi naman sila nasibak. May mga kwento na isang nanay nanganak bago yung lockdown sa Singapore, and then after that hindi siya nakauwi for almost 2 years.
So nag-decide siya mag for good. May isa rin ng mga malapit na kaibigan na umuwi dahil kailangan na rin ng ng nanay niya mag-alaga sa mga apo. Meron din naman yung iba na umuwi na talaga for good kasi gusto lang nilang makasama yung pamilya. So doon mo talaga ma-realize na itong pandemic maraming tinurong bagay sa atin na hindi natin napapansin noong mga panahon na okay ang lahat, no? So tulad nga niyan na syempre mas pipili natin hangga't maaari yung yung oras sa mga pamilya natin, 'di ba? So yun nga, mas maraming pumili na makasama yung mga mahal nila sa buhay imbes na ipagpatuloy yung magandang trabaho, magandang sahod as an OFW. So gusto ko lang i-share na ako din ay nakapag-isip na noon pa man na mag for good na rin. Actually may ginawa na akong draft ng iwan ko sasabihin ko to. May ginawa na akong draft ng resignation letter ko nung June 10. Nasa file ko pa yun actually. At naka-date yun ng this November 15. Today's 11/11. 'Di ba? So 4 days na lang magsasubmit na sana ako ng resignation letter. Pero yun nga nung nagtawag na sila ng meeting kasama yung team namin at the same time yung team sa ibang center, nagkaroon na kami ng idea. Actually ako yung malakas talagang pakiramdam na ang susunod na mangyari is yung pag-uusapan namin, yung agenda sa meeting is regarding retrenchment o kaya pag-layoff ng mga staff. Kasi very uncommon yung venue. At the same time nagulat kami na kailangan bakit face to face. Tapos yun nga na naisip ko na pagkasama yung sabi ko sa mga ka-team ko, kapag kasama natin ng ibang center tapos may kasamang mga big boss o kaya tao ng HR, ayan, asahan na natin na hindi maganda yung ibabalita. So a few days before ng meeting nung first week ng September, malakas na talaga yung kutob ko na na ito yung mangyayari. So nung nandun na kami sa boardroom, ayan, at yan nga, yung big boss talagang shaky yung boses niya na siguro hindi rin alam kung paano sisimulan yung meeting, na hindi kami magugulat lahat, although kagulat-gulat din naman yung ibabalita, whether dahan-dahanin o isang bagsak lang kasi ganoon din naman yun So yun nga yun nga, sinabi na plan talaga nila sabihin 30 days before, pero ginawa nilang 60 days before para magkaroon kami ng enough time na i-prepare yung sarili namin in case na gusto naming lumipat ng work, makapaghanap ng trabaho. Kasi once canceled ng pass sa Singapore, we are only given 30 days
pass extension para isettle yung ano, yung sarili namin. So ang ginawa, maganda rin naman yung ginawa ng company kasi ginawa nilang 30 days notice. 60 days, sorry. 60 days notice. So para magkaroon kami ng enough time na mag-jump or kaya mag-jump job hunt, makahanap ng ano, ng lilipatan. So ganoon ang nangyari. Napaka tahimik ng ano, ng ng room, ng boardroom ng meeting na yon, until nagburst ng emotion na yung ano, ibang kasama namin kasi may mga babae doon na may babae na kagaling lang sa maternity leave. Tapos may mga kasama din kami na bagong kuha lang na ano, mga flats nila. So considering yung bigat din ng financial obligation nila in the next 2 to 3 years dahil nga doon sa kinuha ng investment. So hindi sila pwedeng mawala ng trabaho. So ayun, talaga nag-iyakan sa boardroom. Tapos sa akin naman, although affected din ako sa nangyari, kahit na in-expect ko na ganoon na ibabalita. Pero pag dumating na pala dun sa point na maririnig mo na yung masakit na katotohanan, talagang parang na-shock kami lahat na bakit ngayon pa ngayon pa na pandemic, ang hirap maghanap ng trabaho. The same time, last quarter of the year, which is usually mahirap talaga maglipat sa trabaho. Kahit saan namang industry yan, bihira lang yung nag-hire ng mga new staff at the end of the year. So ganun yung nangyari. Iyakan, syempre nandun ako na, although affected din naman ako, pero syempre hindi ko pinapakita sa kanila na affected nga kasi in-expect ko na talaga na ganun yung mangyari. So yun, during those times, worried din talaga ako na anong mangyari kapag umuwi ng Pilipinas, anong buhay ang nag-iintay sa amin dito, sa aking pamilya. Although ang kagandahan lang naman sa akin, 2019, 2018 nakapagsimula na magpundar ng small business na alam mo yun, pwedeng mag-sustain sa needs na namin every day without worrying kung may panggasto later on. Pero syempre in the long run, inisip ko pa rin na kung gusto mag-expand ng business, hindi sapat yung kinikita ng ininvest ko ngayon. So yun talaga yung direction ko. Mag-put up pa ng other source of income. Kaya maliban sa stocks, pinasok ko rin ng crypto trading kahit wala akong alam, talagang zero knowledge. Ampunan lang talaga tapang So na-experience ko rin mag-trade ng alam mo yun, nagkamali ako sa mga procedures, hindi lang once kundi twice na malaking halaga. Talagang parang binagsakan ako ng langit at lupa. Kasi ang laking halaga nung una dahil nga
Aanga tayo sa pagte-trade ng mga crypto. Naalala ko talaga. Nasa nasa bahay ako, parang sa sobrang taranta ko wala ako sa sarili na pumasok sa trabaho. Kasi worth 55K yung una, and then second mas malaki, nasa 6 digits. Kaya mas nakakaba yung pangalawang nangyari. So, ayun, ang point lang is, kung willing talaga tayo na pasukin yung isang bagay kahit wala tayong alam diyan, matutunan din natin eh. Yun nga lang, syempre sa cryptocurrency o kaya sa stocks, kailangan malakas yung loob mo. At the same time, willing kang matalo talaga anytime. Yun yung pinaka secret. Kumbaga, trade at your own risk. At the same time, yung i-invest mo na pera is yung willing kang ipatalo. So, hindi ko rin siya na-advise sa mga mahihinang loob. o kaya masyadong natitrigger yung mga emotions nila kapag may mga konting palugi. Although yung palugi sa akin is very common very common thing. Kasi syempre nakapagtakbo na tayo ng businesses na dumarating din talaga sa point na na malulugi. Hindi araw-araw, hindi buwan-buwan kita yan. Mas madalas nga mangyari yung palugi, lalo na nagkaroon tayo ng pandemya, Marami nawala ng trabaho, tapos mga bilihin nagmamahalan din. So, kumbaga humina yung purchasing power ng mga tao, na which is hindi naman natin kontrolado. So, yun, palugi is part of the business. And ang importante na lang dun yung mga pwede mong matutunan dun sa mga times na nalugi, businessman or sa trading. Parang binili mo yung experience mo kapag nalulugi ka. So, wag lang dalasan, o wag lang palagi. Kasi pag puro palagi na palugi, there's something wrong. So, kailangan magkaroon ka rin ng adjustment, na siguro may mga bagay pa na dapat natin pag-aralan para ituloy, no? So, yun lang. Kailangan mag-establish talaga ng other source of income, which is actually what we did 2 years back. So, yung worry ko hindi ganoon ka hindi naman sobrang worried, no? Na yung uuwi na parang may malaking pera ka nga. Kasi may mga kakilala tayong mga OFW na alam mo yun, na nakauwi din dahil nawala ng trabaho, pero nakapag-uwi ng malaking halaga. Pero imagine mo kung may family ka, nakapag-uwi ka ng, sabihin natin, kalahating milyon, tapos wala kang other source of income, and then pag-uwi mo ng Pilipinas hindi ka makakahanap agad ng trabaho, sobrang hirap, di ba? Baka kung may family members ka or na 3 or 4, yun, siguro hindi magtatakal ng sabihin natin 8 months or less than a year. Paano pag nag-aaral pa yung mga bata? Paano pag may mga nagkasakit na hindi natin maiiwasan, di ba? So, yun lang.
yun din yung mga natutunan ko talaga sa ibang mga OFW natin. So, na mag-invest muna talaga ng ng other source of income maliban doon sa pag-iinvest sa sa bahay o kaya sakyan. Actually, ako nga din wala pang bahay. Nakikitira pa ako sa sa bahay ng mom ko. Tapos wala ring sakyan. Inuna ko talaga mag-business kasi yung bahay, may bahay naman na tinitirhan eh. E di, doon na muna. Huwag lang akong palayasin ng nanay ko. Tapos yung sakyan, actually, nagdadalawang isip ako ngayon kung kailan ba bumili o wag muna. Kasi kung gagamitin ko siguro yung sakyan sa business, pwede ko pang i-consider. Pero yung gagamitin as pang biyahe-biyahe, I mean personal use, medyo malayo pa siguro. Unless mabigyan tayo ng magandang pasahod sa sa crypto. Pwede natin consider siguro. Pero ngayon, focus muna ako later pag uwi kung paano simulan yung mga yung mga nakalinya natin na pwedeng gawing projects. So kung ano man 'yon, sana sundan niyo tong channel ko. Tingnan natin anong mangyayari. So baybayin nyo OFW, sorry, XOFW out.